Magandang gabi sa inyo. It's, Huwebes na ngayon, di ba? It's a Thursday evening and it is the 12th day of December. Di ba? Ngayon ay Huwebes, 12. Kafiestahan po ngayon ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Yung mga kaibigan natin dyan sa Guadalupe Minor Seminary sa Makati, binabati ho natin sila. Ang mga rektor dyan, ang mga pari, ang mga formators, dyan po sa Guadalupe Minor Seminary, ang pagbati namin sa inyo. Sa mga taga Pagsanghan sa Laguna, nandyan po ang Diocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe. Fiesta sa kanila. And today is the 12th day of December, meaning ho, 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 ho! Merry Christmas! Merry Christmas! 13 araw na lamang po bago ang Kapaskuhan. At bukas po, magsisimula tayo ng 12 days of Christmas, di ba? On the 12th day of Christmas, my true love gave to me. Ayan. Ay, naku, bukas na yun. Nakahanda na ba kayo sa mga pamasko nyo? Ako, nag-iipon-ipon na. Unti-unti na namimili ng hamon na kinakain na namin ngayon. Baka di umabot ng Pasko. Ang sarap kasi eh. Sarap ng hamon ni Ate Norma Lim ng PBL Restaurant. Very juicy at ang lambot ng hamon na yun. Ay, nako, maraming salamat Ate Norma Lim. Welcome po sa ating programang Dr. Love Radio Show. Ito po si Brother June Banaag until 11:30 in the evening. This Thursday evening at kayo po ay nakikinig ngayon sa programang ito na sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi at napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9 Radyo 5 True FM sa Davao City. Nakatutok po sila sa 106.7, Cebu 101.9, 101.5 naman sa Cagayan de Oro at 99.9 FM sa Ormoc City. Siyempre, hindi ko pa iiwan Tacloban na nakikinig sa ating frequency sa 104.7 sa Tacloban. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal Cable. Ayan. Kung meron kayong Signal Cable, mapapanood po ninyo sa Channel 19 ang ating programa. Siyempre, wag din po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating YouTube channel, hanapin lamang po ang @TrueNetworkPH. @TrueNetworkPH. Bubungad po sa inyo mga programa ng aming stasyon. Harapin lamang po ninyo ang Dr. Love Podcast at ang inyo pong makikita ang ating past episodes ng mga programa natin. Kompleto po ang list niyan para sa mga Dr. Lovers na naghahanap ng mga replays ng ating programa. Pwede rin po kayo manood ng live sa YouTube sa ating oras na alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. At para naman sa X na formerly dati na Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok. Hanapin lamang po ang 105.9 True FM. Siyempre, hindi ho tayo pahuli. Nandyan at live tayo sa FB page ng Dr. Love. Diba? 9:45 is our time. Pagbabalik ko natin, ihatid namin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Huwebes, kafiestahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes at 12 ng buwan ng Disyembre. Sa araw na ito, ating ginugunita ang kafiestahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe nang siya ay magpakita sa isang
simple at payak na visionary na ang pangalan ay Juan Diego. At kanyang hiniling na sabihin sa obispo na doon sa kanyang lugar na yun sa Mexico ay ipagtayo siya ng isang simbahan kung saan maluluwalhati ang Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig sa tao. Sa araw na ito, ating ginugunita ang kanyang pagpapakita kay San Juan Diego, ang Mahal na Birhen ng Guadalupe. At ang Ebanghelyo ay matatagpuan sa unang kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Lucas, talata 26 hanggang 38. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasayo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki. At siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." Paano pong mangyayari yun? Gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Salamat po, 7 minuto bago mag-alas 10 ng gabi at sa bahaging ito ng ating palatuntunan, napakagandang mag-reflection doon sa Ebanghelyo. Medyo mahaba, no? Pero yung story, no? Ito yung storya ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. At binigyan din dito ang pagpapahalaga dito ang pagsang-ayon ni Maria sa kalooban ng Diyos na nag-iiwan ng aral sa atin. Na sana ay matulad tayo sa kalinisan ng budhi ni Maria na willing na isuko ang lahat sa kalooban ng Diyos. Naway maganap sa akin ayon sa wika mo. O siya, ating tingnan ngayon
ang ating episode ng ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng programang Face to Face, Harapan, na sumasa inyo po mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Siyempre, hindi ho pa iiwan ang tatlong harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia, at ang bumakil pa, no? At ang inyong lingkod, Brother June Banaagan, Dr. Love, ng 105.9 True FM. Kung nais po ninyong magkomento o magbigay ng inyong opinyon, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment po sa ating live stream. Pwede rin pong tumawag sa ating mga hotlines 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang ating episode ng Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love, pinamagatang Ano ba yan? Mabahong hininga, nagdulot ng alitan. Tingnan natin kung gaano kabaho. Pakiamoy nga. Panoorin natin. Ang madalas na kinukutya at ipinapahiya ng dahil daw sa kanyang hindi kagandahang hininga. Bebang, humarap ka na! Ayan, si Bebang. Bata pa pala si Bebang. Ilang taon ka na? 30 po. Ha? 30. 30. Okay. Single. Opo. May anak ka na? Opo. Ilan? 5 po. 5. Pero walang asawa. Ano po, hiwalay po. Bebang, ano ang problema mo? Nirereklamo ko po si Lenlen. Kasi po, nung time po na nagiinuman po kami, sinabihan niya po ako na ang baho daw po ng hininga ko. O ngayon, minasama mo ba yon? Baka naman concerned lang siya. Opo, kasi po napahiya po ako sa ibang kaibigan po. Okay. Sa harap ng maraming tao, Opo. sinabi niya. Pero siya ba ang unang taong nagsabi sa'yo niyan? Opo, Ang tingin mo, hindi mabaho ang hininga mo. hindi po. Okay. So, mahirap yata yun. Tingin niya, hindi. Tingin naman ng isa, oo. Yun, medyo mahirap yun. Medyo seryosong nakakatawa yung ating tatalakayin ngayon. Kasi, kung talagang may problema, madaling magamot din yan. Oo. Alamin muna natin yung tungkol sa kanilang pagkakaibigan. Yan. Kasi yun ang Anong ginagawa mo kapag sinasabihan ka ng ganun? Ano yung naging reaksyon mo sa kanya nung nagiinuman kayo? Ano po, sumama po yung loob ko sa kanya. Kasi po, syempre, ang dami pong tao nung pinagsabihan niya po ako ng ganun. Pinagkakalat pa ba niya? Opo, chinichismis niya po ako. Kada po lalabas ako, sasabi niya, yan ay mabaho hininga. Ultimo mga anak ko, kada lalabas, sabi niya, uy, nanay, mabaho ng hininga. Pati yung mga anak mo. Opo. Nasasabihan. Opo. Okay. Kaya po minsan, hindi na po ako talaga lumalabas sa sobrang hiya. Ganun na umabot yung sitwasyon mo ng hininga lang ang pinag-uusapan, pero may trabaho ka. Ano po ako, naglalako po ako ng mga candy. Okay. At ito naman ay sapat para sa kabuhayan yung mag-iina. Okay lang naman po, sumasakto lang naman po. Nag-aaral ang mga anak mo. Opo. May kondisyon ba ang iyong mga gilagid? Kasi kung minsan, pag may sakit yung gilagid mo, malalaglag talaga yung ngipin mo ng kusa, kahit hindi ka palakain ng matamis. O, Nung ano po kasi, nag-crack na po siya bigla. nag-crack. Opo, tapos pinabunot ko na po kasi po nahahawa na po yung ibang ipin ko. So, nabubulok talaga siya. Opo. Oo, talagang may tooth decay. Opo. May tooth decay. O, sorry ha, para lang matuto ang lahat, syempre, Opo. ng mga nakikinig. Importante ang nagtutoothbrush araw-araw. Opo. Nakakalimutan mo ba? Hindi po. Ay, hindi. Pero nagkaganyan pa rin. Opo. Pero ibang kwento naman yung pinagkakalat pa ng iba ang kondisyon mo at sinasabi lang na, meron bang ibang pinanggalingan yan? O talagang doon lang nanggaling sa hininga? Hindi po, meron po. Kasi po, nagpalaba po siya sa lola ko, tapos hindi po niya binayaran. Ayun na naman.
Ayun na naman, hindi lang pala sa ngipin, meron pang ibang pinaghuhugutan na utang. Opo. Sinisingil po siya ng lola ko, tinataguan niya po. So bakit naman siya nagagalit sa'yo at yung hininga mo ang pinag-iinitan niya? Hindi ko po alam sa kanya. Ito ngayon ang sabi ng estadistika, ha? Magaling din ang mga researcher natin. Ang estadistika nila ito, you won't believe this. More than 70% ng mga Pilipino ay may problema sa ngipin. Yes. Hindi sa mabaho ang hininga. May problema sa ngipin. Specifically, 72% ng mga Pilipino merong mga bulok na ngipin. At pagkatapos, more than 50% doon, problema naman ay gilagid. So baka talagang kulang din sa turo sa eskwelahan ang tamang pag-aalaga ng ngipin at saka ng ating mga gilagid. Tsaka ko rin sa hirap siguro. Kasi naranasan ko dati, sobrang hirap talaga ng bata ako. Ang gamit ko pang toothbrush, asin talaga eh. Dahil wala kayong pambili ng toothpaste. Oh. Asin po talaga. Matagal ako nag-asin. Wow. But nakakatulong yun. Opo, yun nga Oo. kasi talagang Mahapdi hirap. lang, Day. Feeling ko talaga yun din ang problema. Wala tayong pambili ng mga pang-ano na. Walang pambili ng ganon, oo nga. So, well, ano ba ang kahihinatnan nito? Una, kailangan maimbisigan natin ano ba ang nasa likod nitong akusasyon na ito. Kung talaga bang may baho ang kanyang hininga or wala. Kasi kung hindi mo aaminin, paano ka namin tutulungan? Ayun, yun, dun tayo, di ba? So, ang nagkakalat ng mabahong kwento ay haharap na sa atin at medyo magkakaamuyan na po tayo ng katotohanan. Okay, ang pinag-uusapan po natin dito ay ang pagsabi na mabaho daw ang kanyang hininga at siya raw ang nagkakalat ng mabahong kwento laban kay Bebang. Len, humarap ka na! Hindi kaya kayo'y nagkainuman lang, nagkalasingan, kaya ayun, napunta sa kung ano-ano yung usapan? Hindi po. O ano ba, Len, ang problema? Nung sineryoso niya po yung pagkakasabi kong ano yung Oh. Hindi ko naman po sinasadyang saktan siya. Nakarating na kami rito. Ako rin naman po bungi. Kaya lang, hindi ko naman po talaga sinasadyang, pero talaga pong mabaho yung hinga niya. Okay. Iba yung bungi, Iba yung bungi, iba yung mabaho ang hininga. Okay. So, ano nangyari doon? Ikwento mo nga, nagkakainuman kayo pagkatapos? Yung pong babe ko, inano niya. Hinipak niya. Yung vape. Opo. O, tapos? Gagamitin ko na, naamoy ko pong mabaho yung hininga niya. Ayun. Naamoy ko pong mabaho. Yung sa vape? Tapos, oo. Pinaamoy ko po sa may isa pa namin kayo naman kalapit. Sabi ko, pakiamoy mo nga kung baka mamaya lang ako, lasing lang ako. Inamoy naman po natin siya. Baho naman po talaga. So mabaho talaga. Okay. Pero hindi ko naman, pero hindi ko naman po pinagkalat. Nung pong araw na yun, pinaamoy ko lang kay Lisel. Hindi ko naman po pinagkalat. Ano yung ebidensya mo? Yung ba'y nasa ating evidence table? Ang evidence table, ayan yung vape Opo. ni Len. Yan bang ebidensya mo? Opo. At sino naman sa atin ang aamoy niyan? Hindi na naman ginagawa yung mga bouncer. Bakit hindi natin paamoy sa kanila? Nakatayo Diba? lang kayo. Oo, di ba? Nakatayo lang kayo Oo, dyan. total nakatayo kayo, amuyin nyo, ha? Ay, Okay naman yung amoy. Okay naman. Di na yung isa. Amuyin mo, totoo ha? Bao. Mabaho to, maano? Magkaiba sila ng taste buds. pero sabi niya, meron Meron talagang daw. amoy. Pero ano ba yan? It's either may amoy or wala. Hindi naman, imposible namang parang opinion lang yon, di ba? Meron ka pa bang ibang kakilala na nagsasabing mabaho ang kanyang hininga? Yung pong kainuman namin sa Ate Lisel, kaibigan din po na. Ha? Kainuman po namin. Ay, mga ibang kainuman. O so, matagal mo na siyang kaibigan. Opo. Matagal mo nang naaamoy na may problema. Medyo po. Okay. So, hindi mo sinasabi. Naibulalas mo lang nung araw na yon. Opo, dahil po sa may vape. Pero totoo ba na pinapahiya mo siya at saka talagang Hindi po. nagkakalat ka daw ng chismis? Hindi po. Eh, Yung saan pong lola galing niya yun? nga ang nagkakalat sa akin ng chismis Anong totoo? Totoo po yun kasi po kada po lalabas yung mga anak ko, bago po pumasok sa school, sinasabihan po niya na
Yung nanay mo, ang baho-baho ng hininga. Wala akong sinasabing ganun, Bebang. Wala. Sinabi sa ng anak mo? Kaya pala Oo, talaga? umiiyak ang mga Oo, talaga? anak mo. Oo. Oo, talaga? Dahil hindi ka lumalabas yung lalabas Oh, lang yung talaga? pagpapasok. Pero anong ginagawa? Talaga? Talaga ba? Pati mga anak ko, dinadamay Talaga mo. nga. Oo, talaga? Wala akong dinamay, wala akong dinamay. Kaya pala. Wala rin akong pinagsasabi. Oo. Baka Kaya pala. kaya mo lang sa sarili mo, baka nahihiya ka lang. Dahil Kaya kaya mabawi pala. nga mo. Ganun. Okay, pero totoo ba na may utang ka na 380 pesos para sa palabada sa nanay niya? Wala po. Sinungaling ka. Oh. Palibasa, wala kang Siya may gustong pambayad. laban yun. Hindi ko pinalabas sa kanya yun. Kaya pala. Saka ba't siya babayaran? O, teka muna, may pinalaba ba o wala? Meron po talaga. Lola ko pa nga po yung bumili ng sabon dahil wala po siyang Naglaba pambili po siya ng sabon. kusa. Naglaba lang ng kusa pero hindi ko pinalaba. Siya naglaba. Mahinahon sila mag-away, ano? I like it. ng parang pusa? pareho silang mahinhin. Ate ko rin, kasi hindi, yung upper lip hindi gumagalaw. Oo nga. Ibaba lang. Merong ngang sisiwang na, hindi talaga ba? Ano yun? Hindi pwede makita. May pakanting lote. Kanina pa ako nahihirapan dito. Hindi ko sila maintindihan pareho. Uy, may libre kaming papustiso dito. Palakpakan. Dr. Love? Ay, salamat Ate Kuring. Hindi talaga maganda na manggaling sa isang tao, lalo sa isang kaibigan, yung bagay na pangit pakinggan, tapos ikakalat pa, ano? Lahat naman tayo kasi may maipupula sa atin. Walang perfecto sa atin, ano? Kung sakali man, Ihan, merong bebang, meron talagang naaamoy, let's take it as a constructive criticism, sabi nga, na mag-iwan ng aral sa atin. Baka may kailangan tayo. You might need to go to a dentist para pa-check. Pero this is for sure. Pag may tooth decay, sigurado yan, may maamoy tayong hindi maganda. At kung may tooth decay, ibig sabihin, indikasyon yan talaga na kulang tayo sa oral hygiene. So, kung meron mang ganyang problema, ang dentista una ang makakatulong sa iyo, no? At tanggapin mo na lang na mabuti yung intention niya na sabihin sa iyo. Mali lang siguro ang paraan. May konting pang-iinsulto yung pagsasabi niya sa iyo na mabaho ang hininga. But anyway, you look at it, talagang pag sinabing may baho ang hininga mo, ma-offend ka ng konti, no? But let's take it as it is, na maganda yung gusto niya mangyari para mawala na yung away niyo. Dati naman kayo magkaibigan, di ba? Maraming salamat. Ayun, thank you, Dr. Love. Walang anuman, Ate Kuring. Maraming salamat sa iyo. Bueno, baka meron kayong mga komento, maaari ho ninyong ipadala sa ating programa sa Facebook page ng Dr. Love. Pwede kayong magpadala sa Facebook Messenger ng Dr. Love o mag-comment sa ating live stream o pwede kayong tumawag sa ating mga hotlines 8689-3289 at 8689-3290. May nakapagsabi na ba sa iyo na, kaibigan, ang baho ng hininga mo? Huwag naman ganun. Huwag naman ganun. Kaya siguro... nakakaya. Siguruhin nyo, lagi kayo may candy. Oo. May candy. Pag may candy kayo at merong kinakain na candy, nalalesen yung amoy ng hininga. Yon. Pero ang totoo niyan talaga, pag merong tooth decay, asahan mo na yan, sigurado yan. Hindi mo maikakaila yan. Hindi mo maikakaila. Basta may tooth decay, mabaho hininga. Sabi ng producer ko rito, Santi, sabi niya, dapat daw kasi sa kaibigan, yung simple lang ang tanong, huwag masyadong masyadong bulgar naman yan. Baho ng hininga mo. Huwag, ganun, nakakasakit yun. Pwede mo raw itanong, kaibigan, anong klaseng basura ang kinain mo ngayon? Babalik ko tayo. 10:08 is our time. Salamat po. 21 minutes after 10. Aba ang kaibigan natin dyan sa Bulacan, si Ray Mungkal. Ray Mungkal ng Bulacan ay nakatutok sa ating programa ngayon. Buwabati ng maligayang Huwebes ng gabi. Maraming salamat sa inyo. Batiin din natin ang kaibigan ko na si Sabet Chang. At saka si Rolly Chang na umaattend ng Christmas party ngayon. Nagre-reklamo, napaka-traffic daw.
papunta sa SM MOA. Nako, doon pa, SM MOA, talagang, nako, maiipit kayo dyan talaga. Kaya nga, kung hindi lang talaga kailangan lumabas, iwasan na natin. Itong in-demand dito mga kaibigan natin, si Sabet at si Rolly Chang. Maraming kaibigan to. Meron sila mga aatinan ng mga Christmas party and things like this. Maraming salamat Sabet dun sa padala mo regalo. Ha? Thank you. Good evening. Nako, teka muna, tingnan natin yung mga reaksyon ng ating mga tagapakinig. Tingnan nga natin, Jen. Si Greta Arce, may sinasabi si Greta Arce, Dr. Love, ang katotohanan ay masakit. Mabuti na rin yung nabuksan ng issue ng mabahong hininga nang maiayos na. Okay lang masaktan ka na. Pero salamat na rin sa kaibigan nang makorek ang sakit na yan. Kung hindi sinabi yan, hindi maiayos, magiging forever and ever na mabaho ang hininga mo. Totoo yan, sabi ni Greta, masama yan sa kalusugan at sa mga katabi na makakaamoy niyan. Diba? Naranasan nyo na yun? Ako minsan naranasan ko yung pag-dry yung bibig mo, dry yung bibig, dry yung throat. Maamoy mo naman hindi magandang amoy ng aking hininga ngayon. Nung nagte-taping kami, yang-iya ako. Kahapon ba yun? Kahapon. Kasi, ano ba yung kinain namin? May sinerve sa amin na masarap yung ulam. Pagkatapos, ang kasama ay yung bang ginayat na onion, may kamatis, may onion. Ang sarap, Yun ang kinain ko. Diyos ko. Nagte-taping kami, naamoy ko yung hininga ko. Amoy onion. Pabuti may dala akong candy. Nakakahiya. Pero there is a better way probably of saying, kaibigan, may problema ka. Kasi baka may sira yung ipin mo or halitosis ba yun? Baka ganun ha. Kasi magpatingin ka sa doktor. Patingin ka sa doktor. Kung meron kang tooth decay, definitely isa yan sa source niyan, tooth decay. So, mas mabuti yung alam mo, di ba? Pero kung ang kaibigan mo ay magsasabi sa'yo, mabaho hininga mo, pagkatapos ikukwento pa niya dun sa ibang mga kaibigan niya, para masiraan ka lang. Yun lang naman ang intensyon nun para siraan ka. Siya magaling. Siya mabango ang hininga. Tinabangan ka na magaling. Sira-sira din yung ngipin mo. Di mabaho din ang hininga mo. Diba? Meron pa ba? Si JC Calasikas ng Bulacan. Teacher JC Calasikas na umiibig ngayon. Magandang gabi sa'yo, Teacher JC. Welcome to Dr. Love. Brother John, ang magandang gabi at mabiyayang maalang gabi at malamig na gabi sa inyo. Oo, malamig na. Malamig ba ang Pasko mo? Ay, Medyo, oo. Nakita kita sa Facebook na nagbabike ka ba? Nagbabike ka gabi? Talagang, motor po yun. Motor. Sabi ko, ang gandang lalaki ni Teacher JC Calasikas lalo sa gabi. Talaga naman. Oo. Ano ang masasabi mo, Teacher JC, dito sa issue ng mabahong hininga na ito? Alam mo, Brother John, napanood ka, Oh. Medyo sinabihan ka ng mabawang hininga mo, pero although matanagtang ka talaga ng konti. Pero yung kanina sa salaysay niya, parang natatawa kasi, no? Oo. Yung parang hindi ko gusto yung niya. Parang tinatawanan lang niya yung nasabi niya na mabawang hininga mo. Oo. Sana pagka limbawa, snag mong gano'n, sana yung kayong dalawa lang ang nag-uusap. Oo. Simple yan mo na. Wag nang ikalat sa iba. Kasi, Opo. alam mo naman masyadong personal yan, di ba? Oo. Kung yung kaibigan mo magsasabi sa'yo na, JC,
parang ano, something is wrong. Parang may diferensya sa breath mo. Parang, patingnan mo sa doktor, sa dentista. Patingnan mo. Ako, I would take it with gratitude, ano? Kasi at least, kasi pag tayo, hindi natin naaamoy yung hininga natin dahil nasanay na tayo. Alam mo ba yung maghapon ka nag-i-spray ng pabango? Hindi mo na maamoy yung pabango mo? Kasi na-immune ka na doon sa amoy ng pabango. Pero yung katabi mo, amoy na amoy, malayo ka pa, naamoy ka na. Di ba? Ganon yun eh. So, pag ang intensyon ay sabihan ka just to inform you, okay lang yun. Pero pag ikinuwento pa sa kapitbahay, iba nang pakahulugan yan, di ba? Yes. Alam mo, nakakabawat na kanil, dapat sa confidence sa isang tao. Oo. Pagka halimbawa, talagang mabaho ang hininga. Tapos nahihiya siyang lumabas sa maraming tao. Oo. Parang napanghina siya ng loob na magpag-usap sa ibang Of tao. course. Kaya dapat may baka magsasabi sa'yo, di ba? Kaibigan mo dapat magsasabi sa'yo. And ikaw na dapat mag-follow up. Punta ka sa dentista. No? Oo. Yun, ganun. Pero na lang ho, pag kumakain ka ng bagoong. Ayan. Di ba? Ako, sinabi ko nga sa inyo, kumain ako ng sibuyas at saka kamatis. Oo. Madali ho talagang makaapoy. Oo, pag sibuyas, para kang yung mga kaibigan kong Indians, kasi mahilig sila kumain ng sibuyas eh. Ay, yes. Di ba? Oo. Yun. Okay, sige. Sino babatiin ni Teacher JC bukod kay Miss Sugar? Ayun, batiin ko na brother doon. Si Lanta Billion, si Aling Dorte, na nakikinig sa atin ngayon. Oo. Tapos, brother Jun, bukas po simula na po ng aming PTA caroling Nakapa ko dahil magaling ako kumanta. Ayun. Okay. PTA caroling ko yun. Oo. Karulingan. PTA po kasama. Okay, karulingan yan. Opo, tatlong gabi lang po. And then, Alright. sa weekend po, bataan kami ng family ko. Fantastic. Good luck to you, ha? Thank you, Brother Jun. Maraming salamat. Teacher JC Calasikas ng Bulacan. 10:29, ihabol natin buhat po sa San Fernando, La Union. Nababati ng isang maganda, mabiyaya, mapagpalang gabi sa iyo, brother. Nandito si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Aling Lourdes, welcome. Isang maganda, mabiyaya at mapagpalang gabi sa iyo, brother. Yun! Anong balita, Aling Lourdes? Namiss na kita, brother. Miss na kitang makapintuhan. Oo nga. Matagal tayo hindi nakakwentuhan, mga 2 araw no? Opo, pero tumatawag ako. Ganoon. May nauna siguro sa iyo. Aling Lourdes, may nakapagsabi na ba sa'yo mabaho hininga mo? Wala naman po. Kasi lagi naman po ako nagtututbrush at meron din po akong pangmumog. Bukod sa toothbrush, may pangmumug ka. Opo, na talagang pangpatanggal na po ng bad breath. Oo. Mahilig magkakain ng mga yung magpapabakit. Totoo yan. Okay. Anong gagawin mo kung may magsabi sa'yo ng ganon? Hindi maganda ang hininga mo. Ako naman po, susolusyonan ko na lang. Hindi na po ko mag-aawat. Anong solusyon ang gagawin mo? Aayusin ko pong mabuti ang ating pagtutuwa at magmumuk ako. Pwede magmumug ng shampoo o kaya conditioner. Hindi po. Para bumango para bumango ang hininga mo. Meron po naman talaga pangmumog na pagpabango po talaga ng hininga. Yung meron po yung mental po. Oo. Yun po. At kung sakali mong mangyari sa akin yan, ay papasalamat ako. Kasi ibig sabihin na talagang sa akin. Oo, concern din po sa akin. At dapat lang talaga na ako ay mag-ayos din po ng aking lahat. Yun, okay. Pero po si Beban, maaaring kung sa kanya yung
kaibigan niyang si Lenlen. Oo. Pero ang hindi lang maganda, kasi pinagsabi niya sa kanya, kasi hindi niya dapat na ikalat yun na kung pwede, usap lang sa sinan at sasabihin na Yun. Hindi na tamang ikalat. Oo. Oo. sabihin ng sinan na, uy, Bevan, pwede, ay, Uy, Bebang, baho ng hininga mo. opo, hindi na kailangan mo pagkalat yun, kasi makakapat, opo, bro. Oo. Kung pwede, dapat yung mag-ayos sila, mag-usap sila ng pagkalit at magkato. Yun. Okay. Hindi po dapat dahilan po ang mabahong hininga para masira ang kanilang pagkakaibigan. Pagkakaibigan, oo. Okay, very good. Okay, sinong babatiin natin bago tayo magpaalam? Si Lance po, binabati ko po kasi ang galing-galing po niya. Yung narinig ko po yung kanyang tula ng Lunes. Oo. Parang nadurog ang aking puso. Oo talaga. Nakakadurog ng puso. Yung sa akin nga, nadurog din eh. Mabuti na repair ko kaagad. Oo. Oo po. Gusto ko pagkaroon po rin ng libro niya. Oo. Kung pwede. Baka di man po niya ako ng libro. Eh paano babasa? Hindi ka naman, wala ka nakikita. Ay, isasabasa ko na lang po. Papabasa. Oo. Maganda yan. Okay. Sino pa ang babatiin natin? Si Alfred Saban. Natin may one and only Alfred Saban. Nasa na po siya ngayon, brother? Ang huling pagkakaalam ko, nagliliwalayo sa Europa yun eh. Nagpapalamig sa Europa at mainit dito sa atin eh. Ako kasi nagpapalamig-lamig lang. Oo. At si Andres Marias po, si Maribibiola, Mayra Bulisay, Elizabeth Villi Gonzalo, Roy Bulisay, Zenny Dayang Hirang, Chato Sakluti. Oo po. Oo. At si Teacher JC po. Teacher Salamat JC. po. Oo. Tsaka si si Sugar ng Pampanga. Si Sugar. Oo. Saludong-saludo ko sa kanya. Talagang namimiss ko rin po siya kasi Oo. ang galing-galing. Yun. Okay. Sige. Maraming salamat, Aling Lourdes ng San Fernando, Pampanga. Babalik ko tayo doon sa ibang mga mensahe ng ating mga tagapakinig sa ating programa. And then, later on, meron tayong isang liham kasaysayan at ito ay padala ni Rodolfo ng Cainta. Atin pong tutunghayan mamaya. In the meantime, oras natin alas 10:34. Gagalingan yan. Isa, halimbawa, may bulok ng ngipin, yung tooth decay, di ba? Pangalawa, kapag gutom ka. Pag gutom ka talagang bihado yan, may maamoy. Pangatlo, yung may diferensya sa bituka. Pang-apat, yung kinakain mo. Ang ibang tawag po sa bad breath ay halitosis. Halitosis ba yun? Salamat po, Dr. Love. Maraming salamat po sa inyo. Naku, baka doktor yun. Si Garcia Vincent ay nag-text po sa atin, dapat nga, Dr. Love, hindi na niya ikinahalat. Niregaluhan na lamang niya ng mouthwash o kaya toothpaste. That's a better way of doing it, di ba? Pag hindi niya naramdaman na may diferensya siya sa kanyang paghinga, alam mo, pero kung may tooth decay, kahit na regaluhan mo yan ng toothpaste, kahit maya mag-toothbrush yan, pag may tooth decay, hindi mawawala ang baho niyan. Analisa Fragata Roquero, pinamakaan kayo ng kuneho. Nakikiamoy lang kayo, maingay pa kayo, ate. Kidding aside, ate. Dapat po, sinabi mo na lang kay Ate Bebang, ng sikreto. Hindi na lang dapat malaman pa ng buong barangay. At dapat po, pahalagahan po natin ang ating personal na hygiene para wala pong mga bad smells na yan. Salamat ng marami. Thank you. Naku, talaga nakakatuwa mga doctor lovers natin. May kanya-kanyang opinion yan.
Okay. Narito ang ilan sa mga text messages, nagpapabati at buwabati ng magandang gabi. Ang kaibigan natin si Chato Sakluti. Isa sa mga pinakamatanda. Hindi naman ganun katanda si Chato Sakluti. Pinakamatagal na listener ng programang ito since 1997. Si Chato Sakluti, yan. Certified Dr. Lover talaga yan. Ng Novaliches, Quezon City. Kasama yung asawa niya sa BG. Julieta Sugitan. Good evening, Dr. Love. Sabi ni Julieta, good evening po, Dr. Love. Paborito kong Dr. Love. Listening and watching from Marikina City. Alam mo, Julieta, graduate ako dyan sa elementary sa Kalumpang. Oo. Diyan ako nag-graduate sa Marikina City, Kalumpang Elementary School. Meron pa akong mangilan-ngilan ng mga classmates. Mangilan-ngilan ng mga classmates. Sina Josie Samson, sina Julieta, sina Juliet. Mangilan-ngilan na lamang ang mga classmate kong buhay pa. Pero alam mo, Jen, nung nag-aaral ako dyan sa Kalumpang Elementary School, ay hindi ko babanggitin ang pangalan. Classmate ko, lalaki. May problema siya. It's gross. Pero, matutulog na naman tayo mamaya. It's gross. Oo. May amoy sa taingan niya. Hindi, yung putok dito, okay lang yan, matitiis ko pa yan. Parang sinigang sa bayabas. Di ba? Parang sinigang sa bayabas. Pero yung putok sa tenga, infection kasi yun. Classmate ko, hindi ko siya katabi. Malayo siya siguro mga two seats away from me. Pero naaamoy ko. Sumalangit nawa. Anong tawag doon? Ear infection, otitis media. Yun ang tawag doon. Naawa naman ako sa kanya. Kasi hindi naman siya mayaman. Pareho ko lang siya mahirap. Alam mo ba, nung nag-aaral ako sa elementarya, sa Kalumpang Elementary School, alam mo ba ang suot ko sa paa? Bakya. Oo. Diyos ko. Bakya yung wood. Yung wood, na tsinelas na wood. Oo. Kaya malayo pa ako, nadidinig na ako ng teacher ko. Parating na si Banaag. Kalahating kilometro na layo ni Banaag. Kasi nadidinig ng bakya ako. Ba't naman kasi yung nanay ko, bakya ang pinagamit sa amin. Ano nanay ko naman talaga, oo. Walang kaklas-klas. Hindi kasi yun naman ang uso nung araw, bakya. Oo. Pumapasok ako sa Kalumpang Elementary School, bakya ang suot ko. Pagkatapos ng sahig namin ay kahoy. Alam mo ba yun? Yung kahoy na pino-floor rock sa namin yun. Tapos iniis ko, ang tawag doon, yung bunot. Di ba? Yun, ganun. Wala pa kasing polisher nung araw. Anyway, yun, classmate ko, pero hindi ko babanggitin ang pangalan. Kasi sumalangit na siya. Natatandaan ko pa ang pangalan niya. Oo, very good memory, vivid memory. Ayun, sama lang ng memory na yun. Ayoko isipin. Ayun, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna, buwabati ng magandang gabi. Si Lee Chang. Ano ito? Chinese ba si Lee Chang? Ni hao. Shout out po, Dine sa Malaking Pulo, Tanawan City. Ay sa Batangas si Lee Chang. Lee Chang ay taga Tanawan City sa Batangas. Ay Dr. Love watching from Batangas City, from Tanawan City sa Batangas. Shout out po sa mama at sa papa ko dyan sa Quezon Province. Ang pagbati buot po kay Lee Chang ng Tanawan City dyan po sa Alay sa Batangas. At ang Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City, senior avid fan po ng programang ito. Dr. Lover din po yan. Magandang gabi, Aling Lilian. Good evening po and happy listening to you. Garcia Vincent, watching here in Gloucestershire. Kita mo, Gloucestershire.
Yun ang basa natin eh. Gloucestershire, UK, si Garcia Vincent. Good evening. And good morning to you there. Nicole Sueno, good evening, Dr. Lapa. Shoutout po sa Nicole's family. Si Inka Yao, hi Dr. Love, listening. Great music on the radio. Ay, meron pa po tayong magagandang music na papatugtugin ngayon. Ang aking kaibigan si Gigi Alindoga, naalala ko si Gigi, siya ang kinomission ko para gumawa ng frame ng 7 feet na imahin ng mantle of Our Lady of Tilma, of Our Lady of Guadalupe. 7 feet yon, yung Guadalupe na yon. Dinala ko kay Gigi Alindoga ng Simplicity Crafts and Frames. Ginawa nila. Ang ganda. Ang ganda. Talagang kamamatayan ko na yon. Ano ang tawag dyan? Mamanahin niya ng mga kaapu-apuhan ko. Yan. Birhen ng Guadalupe. Meron ako niyan sa bahay namin. Maraming salamat, Gigi Alindogan and Kuti Mercado. And si Elizer Jacobe. Yes, okay ka, Dr. Love. Salamat sa iyo. Lori Feria Flores. Shout out sa mag-asawang Doc Ed and Doktora Mina Trinidad na sobrang busy. Lalo ngayon magpapasko. Yung mag-asawang yan, mag-asawang dentista yan. Napakahusay niyan na mga dentista sa Pasay City. Alam mo ba, Jen, meron tayong listener dito na inirekomenda natin at pinakiusap natin kay Dr. Ed at Dr. Mina Trinidad ng Pasay na igawa ng pustiso. Listener natin. Oo. Ipinagawa natin ang pustiso kay Dr. Ed Trinidad. Maraming salamat po, Dr. Ed. Di siya nagpabayad. Oo. Project ng Dr. Love yan. Jezebel Villasoto Lurin, buwabati ng magandang gabi. At syempre ho, para sa counseling, maaari po kayo mag-message sa Dr. Love Messenger kasama ang inyong pangalan at ang ating contact number. Pwede rin tumawag sa ating hotlines sa 8689-3289 at 8689-3290. Bago natin basahin ang mabuting balita, iahabol ko lamang po ito ang pagbati sa mga kaibigan natin sa Antipolo City sa panguna ni Francis Anthony Gador, si Lance Abilion. Happy Thursday evening po sa lahat, Brother June, as useless, capping my day through the program, watching from Sampaloc, Manila. Yek Lopena ng San Pedro, Laguna, Engineer Mercy Santos ng Pasig City na busy ngayon, siguro paring Pards, makapasko na tayo magkita ng mga barkada. Makapasko na. Ako, grabing pagkaka-traffic papunta dyan sa Pasig. Ako'y tinatamad bumiyahe. Alan A. Hungko, magandang gabi. Angel Jessa Abay, thank you. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Sa Hong Kong, si Carmelita Neira, Elvira Kabahog ng Pasay, Angelita Banataw ng Pateros, Annalisa Fragata Roquero, buwabati ng Merry Christmas. Herbert Gaor, Julieta Sugitan, Teresa Cruz Ligaya, Junri Versaga, Chan Christian Abrera, Harriet Sabado, Maria Luisa Cacnio, bumabati ng Merry Christmas, and Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. 10 minuto bago alas 11 ng gabi sa palatuntunan ng Dr. Love radio show. Kasama niyo po si Brother June Banaag. May isang awitin akong gustong ipadinig sa inyo. Ito ay inawit ni Ricky Nelson at ang awitin ay I Will Follow You. Here is Ricky Nelson on Dr. Love Ang True radio FM show. hit na Or ang tupak na oras sa mga nabitin po. Ano yung sa'yo nabitin? Mga nakatali ang liig, nabitin. O hindi po kaya naman sa mga hindi nakapanood ng ating mga episodes sa Dr. Love Radio Show, meron po tayong catch-up episodes. Pinapaalala lang po namin sa inyo, ho? Meron po tayong catch-up episode para ho mabalikan nyo yung mga dati nating episodes, okay? At
sa Channel 19 sa Signal Cable. Kaya kung wala pa kayong Signal Cable, magpakabit na po kayo ng Signal Cable dahil ang mga programa po namin dito sa 105.9 Radyo 5 True FM ay napapanood sa True TV sa Channel 19 sa Signal Television, Signal TV. Tuwing araw ng Sabado, meron po tayong mga replays ng ating programa simula 7:45 hanggang 9:45 ng gabi. At kapag araw ng Linggo, meron tayo sa umaga, 8 a.m. to 10 a.m. pagkatapos yung magsimba. Di ba? Pagkatapos yung magsimba, pag-uwi niyo sa bahay, habang nag-aalmusal kayo, manood kayo sa Channel 19, okay? Alas 8 ng umaga hanggang alas 10 sa ating replay ng programang Dr. Love. Or kung mamiss po ninyo yan, meron din tayo sa gabi, 7:45 hanggang 9:45 sa True TV Channel 19 sa Signal Television. Okay. Ano itong si Rome, ang ating technician, mamaya tutugtugin ang sleigh ride ni Christy Minstrels. No? Rome. Christy Minstrels, salamat ha. Oo. Ano lang, tawag dito, at 4 minutes before 11 o'clock, yung aking kaibigan na dati naming reporter doon sa DZMM, si Zandro Ochona, naalala lang niya, pinaremind lang sa akin ni Zandro. Ito yung mga panahon na meron siyang natagpuan during his tour. Panggabi siya sa mga regular na mga nakikinig sa programa natin, alam nila ito. Isa sa mga makulay na episodes ng ating programa ay noong may matagpuan si Zandro Ochona sa Maynila. That was December 12 of 2013. May nakita siyang isang lalaki na tatay na nakaupo sa harapan ng kumbento ng mga madre. Kalong-kalong niya yung kanyang 2-year-old na batang anak na binalot niya ng kumot at inuugoy-ugoy niya habang siya ay nakaupo doon sa may gate ng kumbento ng mga madre. Yung kanyang anak na yon ay itinakas niya sa Jose Reyes Hospital, if I'm not mistaken. Itinakas niya dahil namatay yung kanyang anak na 2 taong gulang at alam niyang malaki ang babayaran niya sa ospital. Kaya itinakas niya yon. Kalong-kalong niya yung batang ganun, inuugoy-ugoy niya yung bata na anak niya, yung bangkay, sa harap mismo ng kumbento ng mga madre sa Tondo, Manila. At wala siya sa sarili niya. Ganun lang, inuugoy-ugoy lang niya. Nakita yan ni Zandro Ochona. Inireport niya yan sa programa, binigyan daan ko yan sa programang yan. Hindi kami tumigil. Hanggang hindi namin natutulungan yan, nagkagulo ang napakaraming tao. Pinuntahan niya mag-amang yan doon sa Tondo, Manila, if I'm not mistaken. Ang mga taxi drivers na mga nakikinig sa programa natin, nagpuntahan doon para tumulong. Alam niyo yung damdamin ng isang ama na namatay yung anak niya? Hindi niya alam kung anong gagawin niya, wala siyang hawak na pera. Namatay yung anak niya, kalong-kalong lang niya yung anak niya. Binalot niya ng kumot, tapos inuugoy-ugoy niya gano'n. This happened in 2013, ngayong araw na ito, December 12. Inihingi natin ang tulong yan kay Dr. Elmer Punzalan. Alam mo, i-guest natin si Dr. Elmer Punzalan before the end of the year. I-guest natin siya sa programa natin. Ang dami niyang maikukwento sa atin tungkol dito. Tinulungan yan ng programang Dr. Love ng Department of Health at ni dating Mayor Isko Moreno, no? Pinasok pa sa trabaho yan. At ito ang isa sa mga makulay na episodes ng programang Dr. Love na hindi ko po malilimutan.
Maraming salamat, Zandro Ochona, sa pagkakataon na makasama ka at maihatid ang kasaysayang ito sa ating programa. Pangalan nito, tingnan mo, Jen, sa page ni Dr. Love, sa page ko, yung personal Brother June Banaag. Harapin mo nandun yung episode na yan ng makita mo yung tatay, kalong-kalong yung anak niya na bangkay na. Makabagbag damdamin talaga. Isa lang yan sa mga makulay na mga kasaysayan ng programang ito. 27 years ng programang Dr. Love at ako'y talagang very proud sa programang ito. Babalik po tayo, ganap ng alas 11 ng gabi. Bago natin ito ngayon mamaya, yung ating liham kasaysayan, bibigyan daan natin yung mga nag-text sa ating programa. Okay? Alas 11, ang tumpak na oras. Salamat po, 11:04 ang tumpak na oras. Bago natin tunghayan ang ating liham kasaysayan. Salamat muna kay Reynaldo Abu na nagpadala ng mensahe sa ating programa. Nakikinig daw siya ngayon. Marjan, Dominic Mamhot ng Paranaque, maraming salamat. Si Marvin Villanueva, no? Binabati rin natin ng magandang gabi. Thank you so much. Salamat din sa buong production staff natin na nagpa-hamburger ngayon. Talaga naman, masyado kayong sweet, ha? Maraming salamat. Thank you sa hamburger. Babatiin, meron pa tayong babatiin. Marvin Villanueva ng Santo Tomas, Alay sa Batangas. Sherry Picho, isa sa mga tagapakinig. Isa sa mga nakapakinig sa pangyayari na yan at grabe ang iyak ko noon, Dr. Love. Si Sherry Picho, nung 2013 pa yan, ha? Tigilan mo ko, Sherry Picho. 2013 pa yan. December 12 of 2013 nang mangyari yan. Lahat kami talagang namugto ang mata namin sa kaiyak. Mga jeep, mga taxi drivers na mga nagtungo doon sa lugar na yan sa Tondo, nag-iiyakan talaga. Nakita namin ang lakas ng pag-ibig ng Diyos nung gabing yun. Nakita namin ang Diyos nung gabing yun. Kung paano ang Diyos ay nag-manifest sa maraming tao para ipadama sa isang tatay ng kanyang anak ay bangkay na dumadaan sa pagsubok ng buhay, na nandun ang Diyos nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Nag-manifest ang Diyos sa maraming tao na nagbigay ng tulong sa taong ito. I forgot the name. Marlon ang pangalan ng tatay. Si Marlon. At ang kanyang anak ay 2 taong gulang. Namatay ang kanyang anak dahil sa kawalan ng tubig sa katawan na nag-diarrhea yung bata. Ilang araw na palang may diarrhea yung bata, hindi pa niya naitakbo sa ospital. Dehydrated na yung bata na makarating sa ospital at hindi na nailigtas. Sherry Picho, maraming salamat sa iyo. Still vividly remember that story, di ba? Mike, meron pa ba? Tingnan natin bago natin basahin yung iba. Wala na. Sherry Picho, huli na yun. Reynaldo Abu, Marvin Villanueva ng Batangas. Salamat. Okay. Atin pong tutunghayan ang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan ni Rodolfo ng Cainta. At narito ang kanyang liham kasaysayan. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig at tagapanood. Ako po si Rodolfo mula po sa Cainta. Ako po ay 42 anyos, may asawa, kasal po, at mayroon ding 3 anak. 3 Marias po sila, Dr. Love, panay babae. Nahihiyaman akong ilapit ang problema ko pero wala na po akong alam na makapagbibigay sa akin ng payo
na makabubuti sa akin at sa pamilya ko, kundi po sa inyong programa. Alam ko po kasing kung sa mga kaibigan ko ito sasabihin, mangingibabaw ang galit nila. Kung sa mga kamag-anak ko naman po, baka mas lalong gumulo ang sitwasyon dahil sigurado kong makikisawsaw po sila sa issue. Ganito po kasi, Dr. Love, 7 years na po kaming kasal ng asawa ko. Wala naman po kaming matitinding away. Kung mayroon man, tampuhan dahil hindi naman po talaga yun naiiwasan. Hindi po ako nasablay sa pagbibigay ng kanilang mga pangailangan. Ang mga anak ko sa aking asawa, madalas nga po may sobra pa. Kaya naman tuwing day off ko, gusto kong lumalabas kami ng pamilya ko. May day off naman po ako na gusto ko kami lang mag-asawa. Date baga, kumbaga. Habang ang mga bata, iniiwan muna namin sandali sa kanilang mga lola. Matagal na ganun kami at wala naman siyang nai-relay sa aking problema o galit niya sa akin. Kaya nang nadiskubre ko ang problema, grabe talaga ang gulat ko. Hindi ko po kasi alam kung paano, kailan at bakit nagkaganon. Dr. Love, nahuli ko po kasi ang aking misis na may kausap na iba. At ang mga nabasa ko talaga namang nawasak ang puso ko. Nahirapan akong huminga at pakiramdam ko talagang tumaas ang presyon ng aking dugo. Dr. Love, sa kanya po kasing social media na Instagram, nahuli ko po na may kalandian siyang lalaki. Ang matindi pa niyan, Dr. Love, sa haba ng nabasa ko mula po nung unang pag-uusap nila, ay nalaman kong nagkikita at may nangyayari na rin pala sa kanila. Nangyari po ito sa isang gabi nang umuwi ako ng late dahil sa overtime work. Vibrate ang phone niya kaya natukso akong kunin at i-check. Kasi nagtataka rin ako, Dr. Love, sino ba namang mang-iistorbo sa kanya ng ganong oras ng gabi? Nang buksan ko ang messages, bumungad sa akin ang mga sweet messages mula sa lalaki niya hanggang sa kinalkal ko na po lahat, binasa ko na mula sa pinakaunang pag-uusap nila. Nalaman kong mag-iisang taon na silang may relasyon at napakasakit, Dr. Love. Hindi lang po yan. Nalaman kong paulit-ulit ng may nangyayari sa kanila. Napakalaswa po ng mga pinag-uusapan nila. May nabasa pa nga po ako doon na nagbabanta ang lalaki na hindi kakainin kapag hindi ito sumipot sa kanilang meeting place. Grabe, Dr. Love. Ang layo sa pagkakakilala ko sa asawa ko. Dr. Love, hindi ko maintindihan paano niya nagawa ang bagay na yun, ang kababuyan na yun. Kasal po kami, Dr. Love. Hindi lang basta live-in. Nangako siya sa harap ng altar at bukod diyan, Dr. Love, panay babae ang anak namin. Tapos, ganun siya. Hindi ko alam kung ako ay nagkulang at kahit pa mayroon akong naging pagkukulang, hindi po sapat na dahilan yon para paglaruan niya ako ng ganito. Ako na bumubuhay sa kanila. Ako na nagsasakripisyo araw-araw. Maibigay lamang ang gusto nila. Ako na inuuna lagi sila kaysa sa sarili ko. Ako na umiikot ang mundo sa kanya at sa aming mga anak. Ako na tapat at ni minsan hindi naisip na gumawa ng bagay na ikasasakit ng kanyang damdamin. Dr. Love, ni hindi ko siya magawang kausapin, ni hindi ko siya kayang tingnan sa ngayon. Pinipigil ko ang galit ko.
ang babae palang niyayakap ko, nilalawayan ng iba. Hindi ba niya iniisip na niyayakap din siya ng mga anak namin? Napakagaling niya rin. Kasi hindi ko naramdaman at hindi ako kinutuban. Natatakot akong makipag-usap sa kanya kasi alam ko ang magiging ending. Either makipaghiwalay ako sa galit at dahil napakahirap tanggapin o dili kaya na may siya na mismo ang humiwalay at panindigan ng lalaki niya. Posible po ito dahil base sa kung paano siya nakikipag-usap sa kanya, mukhang talagang mahal na mahal niya po ang lalaking ito. May mga nabasa akong message niya na ni minsan hindi naman niya minemessage sa akin. Grabe ang nararamdaman ko ngayon, Dr. Love. Sana po ay matulungan po ninyo ko. Gumagalang, Rodolfo. 17 minuto, makalipas ang alas 11 ng gabi. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang napakasakit na pinagdadaanan ng ating letter sender na si Rodolfo ng Cainta. Tanggapin mo ang aking pakikibahagi sa iyo sa nararamdaman mo at naunawaan ko kung ano ang damdamin ng isang lalaking tunay na nagmamahal, lalo na sa mga sitwasyon na ang nagtataksil ay ang tunay na asawa. Ayokong hatulan ang asawa mo sapagkat hindi ko nadidinig kung ano ang paliwanag niya doon sa pagtataksil na ginawa niya sa iyo. But whatever it is, walang kapalit na justification. Kung totoo ang iyong mga akusasyon sa iyong asawa, walang kapalit na justification para gawin ng isang may bahay ang ginawa niya sa iyo. Ang lahat ng mga kababuyan na kung tawagin nga natin ngayon, may resibo. Hindi ko alam kung sa akin mangyayari yan, kung paano ko i-address ang problema. Sapagkat ito ang pinakamasakit sa isang padre de familia, sa isang asawa, sa isang husband. Well, sabi ng iba, ang Pilipino daw ay may double standard na kapag ang lalaki ang gumawa ay okay lang, pag ang babae ang gumawa ay masyadong dinidikdik. Ang katotohanan ay sapagkat napakataas ng respeto at pagpapahalaga ng kulturang Pilipino sa mga babae, sa mga may bahay. At kapag ito ang ginawa, mas matindi ang kirot sa puso ng isang lalaki. Subalit, gusto kong bigyan liwanag na hindi po tama kahit lalaki ang gumawa, kahit babae ang gumawa. Hindi po tama. Mali. Rodolfo, sakaling totoo ang kasaysayan, sapagkat sang-ayon sa iyo ay meron kang ebidensya, meron kang resibo. Hindi ko sasabihin sa iyo na kausapin mo siya ngayon kasi nga baka hindi ka pa handa. At kung sakali man na may plano ka dahil ang pinakamagandang gawin ay kausapin siya para makuha mo rin ang kanyang panig, whether sasangayon ka sa kanya o hindi, whether ma-justify niya o hindi, kagaya ng sabi ko, hindi ma-justify ang isang maling gawain katulad nito.
Pero baka gusto mo rin lang pakinggan ang kanyang panig. At kung sakaling gagawin mo yan, mas makabubuti siguro na kung buhay pa ang mga ninong at ninang ninyo sa kasal, kahit ang iyong ninang sa kasal, wag ang mga magulang ninyo, ha? Kasi pag ang magulang ninyo ang haharap dyan, biased ang mga magulang. At ito ang role ng mga ninang sa kasal. Kaya mahalaga ang role ng mga ninang. Kausapin mo ang ninang mo na humarap sa inyong dalawa upang siya ang mamagitan at makadinig ng mga pangyayari, makadinig ng pagpapaliwanag ng iyong asawa. Ayoko na magdesisyon ka nang hindi mo nadidinig ang kanyang panig dahil maaaring mayroon ka ring pagkukulang sa asawa mo. Although, again, ulitin ko, hindi ma-justify ng maling ginawa niya ang isang maling kasaysayan na isinusulat niya. Ang sa akin, sakali man, at least nadinig mo ang kanyang mga dahilan. At kung ikaw man ay may pagkukulang, nasa sayo ang desisyon. Ang sa akin, huwag mong isaalang-alang ang iyong mga anak sa iyong desisyon. Kasi walang kinalaman ang mga anak mo rito kung tutuusin. Ang may kinalaman dito talaga kayong dalawa lamang na mag-asawa. Maghiwalay man kayo, wala ring magagawa ang mga anak ninyo dahil yan din ang magiging desisyon mo. O kung magsama kayo, wala ring magagawa ang mga anak mo kung magsama kayo at pagpatuloy nyo yan. Sa akin ay ganito, mas makabubuti na wag mong ipaalam sa iyong mga anak ang anumang nalaman mo na may resibo. Ang tanging makaalam lamang ay ang iyong ninang sa kasal na mangangako sa iyo na hindi ilalabas ang kasaysayang ito. Matapos mong balansihin ang lahat, tatanungin kita at tanungin mo ang sarili mo. Kaya mo pa ba siyang patawarin at bigyan ng isa pang pagkakataon? Kaya mo pa ba siyang pagtiwalaan at respetuhin? Kung itong tatlong elementong ito ay naroroon, kaya mong magpatawad sa kanya. And when we say patawad, lilimutin natin ang lahat ng ginawa niya. Hindi na babanggitin yan. Kaya mo siyang respetuhin. Kaya mo pa siyang pagtiwalaan. Then automatically, love will be there. Ibig sabihin, mahal mo pa siya at kaya mo pa siyang tanggapin sa buhay mo. Isa man sa tatlong elementong binanggit ko ang mawala, hindi na magiging maganda na magsama pa kayo bilang mag-asawa. Ang sa akin, tayong lahat ay nagkakasala, tayong lahat ay may mga pagkukulang sa isa't isa. Walang perpektong pagsasama. At kung kaya mong limutin, kung sakaling siya ay nagtitika, mahalaga ito, kung siya ay nagtitika, nagsisisi sa kanyang ginawa, kaya mong patawarin, kaya mong limutin, kaya mo siyang respetuhin at pagtiwalaang muli, then mahal mo pa siya at maililigtas mo ang pagkawasak ng inyong pamilya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. At dalangin ko ang kapayapaan para sa inyong pamilya. As always, Dr. Love. Julia Concio, si Piolo Pascual, diba? At si Ma'am Charo Santos Concio.
ay pansamantala po tayo magpapaalam at sana po ay naging makulay at makabuluhan ang 2 oras ng ating pagsasama. Babalik po tayo bukas, araw ng Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi. Sa ngalan po ng ating buong production staff, ng General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, sa ngalan po ng Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating mga producers, Jenjen Morales at Mike Santillan, Director Sheikh Mamaril, Studio Technician Romer Tigas, PA and Avid Operator, Jairi Ann Manipon, at ang ating TOC Switcher, si Weng Carpio. Ito po si Brother June Banag, OP, pansamantalang papaalam hanggang bukas muli. Magandang gabi, maraming salamat, Shalom Aleichem.